is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. We are the reason that He gave His life. We are the reason that He suffered and died. Magandang umaga po sa lahat. Magsiupo po tayo muna. Sa pagbabasbas kanina ng ating mga palaspas As little children, sa isang we ebanghelyo, dream of Christmas ito ay sa pagpapahiwatig and all the sa gifts pagpasok ni and Jesus toys. sa lungsod ng Jerusalem, na yung mga tao, dala-dala nila yung mga palaspas, yung iba naman ay yung kababaihan, naglatag sila ng mga balabal, at doon si Jesus kasama yung biserong asno na maliit lamang, at yun ang kanyang sinasakyan. Dumaan sa mga balabal na nilatag ng mga kababaihan. At ang iba sa kanila, kinukuha yung kanilang mga palaspas, pumuputol ng mga sanga, at winabagayway pagdaan ni Jesus. Sabi nila, ito ang hari ng mga Hudyo. Hari ng mga Hudyo. Kinikilala si Jesus sa isang hari. Kinikilala si Jesus natin na isang hari. Ngunit, sa ebanghelyo ng passion, ng pagpasakit at pagpapasi Kristo, iba naman yung sumisigaw ng mga tao. Kasalungat naman doon sa pakilala nila na sa isang hari. Sabi naman ng mga tao, ipako siya sa krus. Ipako sa krus. Kasalungat naman ito. Para bagang, pag minsan sa buhay natin, ganun din po tayo. Kinikilala natin si Jesus na hari natin, nananalangin tayo, nagdadasal tayo, tinatanggap natin siya. Ngunit sa pagdating sa mga pagsubok sa buhay, o sa decision ng buhay natin, para bagang isa din tayo doon sa mga sumisigaw dahil sa kasalanan, ipako siya sa cross. Para bagang sa mga terminology natin, masasabi na, ay, ayaw ko yan, talikuran ko yan, hindi ko kilala yan. Ipag minsan ganun din po sa buhay natin, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, sa ating mga kamag-anak, o sa ating mga pinaglilingkuran. Kapag minsan, nandun yung pagmamahal natin, nandun yung sa mag-asawa, nandun yung kanilang sumpaan, o may mga pagsubok, yung sumpaang iyon ay nawala na. Bakit nga ba ito ay minabuti ni Jesus na ialay ang kanyang buhay? May isang awitin na ang pamagat dito ay we are the reason, and sinasabi dito walang iba kung bakit pinagkaloob ng Diyos ang kanyang buhay, dahil sinasabi ng awitin, we are the reason that He gave His life. We are the reason that He suffered and died to a world that was lost. To a world that was lost. Isang mundong tumatalikod. Isang mundong may pagkukulang. Isang mundong nagkakasala. We are the reason. Yan ang rason, ang dahilan kung bakit ganun na lamang pinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak hanggang dyan sa taas ng cross at mamatay dyan sa taas ng cross. Mga kapatid, nais kong pamagatan ng aking pagnilay-nilay sa linggong ito ng palaspas
sa unang linggo ng ating mga mahal na unang araw, sa mga mahal na araw natin. At ito ay matatagpuan natin sa Eucharistic consecration na kumuha si Jesus ng tinapay, nagpasalamat sa Diyos at binabahagi niya ito doon sa kanyang mga alagad. At pagkatapos binabahagi niya ito, kumuha naman siya ng kalis na nandoon ang bino, naging kanyang dugo. At nagpasalamat sa Diyos. Binabahagi niya ito doon sa kanyang malagad at sinabi niya, tanggapin niyo nito bilang pagbubuhos, buhos para sa inyo at para sa lahat. Walang exempted. Para sa lahat, para sa ating lahat. Para sa lahat ng mga kasalanan. Sa ating makasalanan. Binubuhos. Siguro sa atin, pamilyar natin itong imahen o itong katagang pagbubuhos. Dahil kung tayo man ay may mga halaman, nakikita natin, yung halaman na yun ay, o tanim, ay tuyong-tuyo na, hindi natin nadidiligan for how many days, mamamatay na ito, para ma-save natin, para magkaroon ng buhay, bubuhusan natin ng tubig. Buhos. Dahil mamamatay na. Dahil kung wala yung tubig, walang magbubuhos, talagang matuluyang mamamatay. Ganun din po sa buhay nating bukasyon. Sa akin, bilang isang pari, yung bukasyon ko, nung nandun ako sa customs, nagtatapos ng customs, nagtrabaho, yung binitawan ko yung customs, karamihan sa aking mga kamag-anak o sa aking mga magulang, mga kilala, ano naman yan? Anong mapapala mo dyan? Anong makukuha mo dyan? Anong kinakain mo? Bakit ganun ang decision mo sa buhay? Anong decision mo sa buhay? Anong mapapala mo dyan? Yung mentality ng mundo natin. Yung makamundong buhay na pag wala kang mapapala, sabihin nila, wala yan, useless yung buhay na yan. Pag wala kang pamilya, sabihin na, wala kang mapapala dyan. Pinaparusahan ka ng Diyos. At worse pa, palaging napapakinggan, at ganun din po, kahit sa pagkakataong itong pari na ako, may mga nagsasabi, Father, pumasok ka ba sa seminaryo dahil hinihiwalayan ka ng girlfriend mo? Pumasok ka ba sa seminaryo dahil hinihiwalayan ka ng girlfriend mo? Again, yung mundo natin, yung perspektibo ng mundo natin, na pag ikaw ay nag-alay na yung buhay, kawawa ka naman, hinihiwalayan ka kasi ng girlfriend mo, wala ka ng ibang magagawa, yun na lang ang choice mo para matakasan mo yung lungkot, matakasan mo yung frustration, dyan ka na lang. Para bagang nakikita ko, pag ganitong mga mentality natin, ganitong pag-iisip natin, para bagang wala kang kalayaan. Pinipili mo yan dahil wala ka ng ibang magawa. Yan na lang ang pwede mong magawa sa buhay. Walang choice. Ngunit, hindi po. Sa bawat bukasyon, yung salitang bukasyon ay bukari, from the word bukari, Latin, ay pagbubukas. Sa tawag ng Diyos. Tawag ng Diyos ang bukari. At tayong lahat, ako man isang pari, kayo man ay mga lay minister or sa ating mga lector natin, may mga asawa, madre, or single blessedness, tayo pong lahat ay tinatawag ng Diyos. Tinatawag para tumugon sa kanyang tawag sa kabanalan. So lahat tayo, walang exempted sa atin. Tayo mga binyagan, tayo'y tinawag ng Diyos. Bukari. Ngunit again, sa pagtugon natin sa tawag ng Diyos, nakakalungkot ba? Pag tayo'y tumutugon, wala na ba ibang choice tayo? Kagaya ng mag-asawa, pinapakasalan kita, yun ba dahil wala na akong magawa?
Hindi kaya tinitingnan natin, ginagawa ko ito, nag-decision ako ng ganitong buhay, dahil mahal ko yung desisyon ko sa buhay. Itong bukasyon kong ito. Hindi dahil wala na akong choice. Dahil kung yun ang mentality natin, pinapakasalan kita, pumasok ako sa seminaryo, dahil wala na akong choice, hindi ka masaya sa buhay. Hindi ka magtagal sa buhay mo, sa decision mo sa buhay, o sa bukasyon mo. Dahil hindi man bukal sa kalooban mo yun. Kagaya lamang sa ating mga kapatid na naglilingkod sa ating simbahan, sa ating lipunan, so anumang mga institutions, kung tayo naglilingkod, na parang napilitan lang tayo, wala tayong kalayaan sa paglilingkod natin, anong mangyayari? Pag napapagod tayo, nag-give up tayo. Ayaw ko na dyan, pagod na ako dyan, ayaw ko na dyan, dahil ang daming mga pagsubok sa buhay, dahil hindi man bukal sa ating kalooban. Wala yung pagmamahal na handang mag-alay ng kanyang buhay. Ganun pala, na ang pag-decision mo sa buhay, na itong pinili mong klaseng bukasyon, at nandun yung pagmamahal, kahit anong mangyayari, iaalay mo yung buhay mo. Kahit anong pagod, anong sakripisyo, hindi mo bibitawan yung responsibilidad mo. Dahil mahal na mahal mo. Pero pag hindi ka masaya sa paglilingkod mo, tatakasan mo, mag-give up ka. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, again, pagbubuhos. Sa ating ebanghelyo, lalong-lalo na sa pangalawang pagbasa natin, napapakinggan natin, napakaganda. Sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Filipo, sabi niya, si Kristo, si Jesus, bagamat siya ay Diyos, siya'y haring-hari, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Hindi niya pinapantayan ang Diyos, bagkus hinuhubad niya ang kanyang paging hari. Imagine isang hari, isang Diyos, hinuhubad niya ang kanyang paging isang hari at nagiging isang alipin. Alam ba natin kung anong ibig sabihin ng alipin? Ang alipin ay kaiba ito sa mga utusan. Noong unang kapanahunan, lalong-lalo na yung kasaysayan ng mga Israelita, sila ay naging alipin sa kamay ng mga Egyptian. Ang isang alipin ay tinuturing kang property. Ang isang alipin, may papagawa ako sa iyo ngayon. Mamayang gabi, o anong oras, gagawin mo yan. Dahil ang isang alipin, isang property, gagawin mo, wala kang hindi ka pwedeng mag-complain. Dahil ako ang nagmamay-ari sa'yo. Ako ang nagmamay-ari sa'yo. At yun, ang ating Panginoon Kristo, dahil naging alipin natin ang ating Panginoon Kristo, pinapahiya. Ipako siya sa taas ng cross. Kahit sa kanyang mga alagad, sa Pedro baga, hindi ko kilala yan. 3 bisis, dinideny ni Pedro ang kanyang pakipagrelasyon ni Jesus. Napakatindi ang pag-deny, pinapahiya. At hindi lamang sapat yan, bilang isang alipin, pinapako sa cross, nagpapasaan ng cross, pinapako sa cross, namatay dyan sa taas ng cross dahil ang turing sa kanya ay isang property. Kami ang may-ari sa'yo. Gagawin namin ang lahat para mamamatay ka, para ipako sa cross. Pag minsan ganun tayo, ang pagturing natin sa Panginoon ay parang isang property lang. Walang kahalagahan sa buhay natin. Ngunit tayo ay mahalaga sa Diyos. Kahit pa man tayo ay makasalanan, hinuhubad niya ang kanyang sarili, ang kanyang pag-isang Diyos para ibubuhos niya sa atin ang kanyang pagmamahal, ang kanyang habag at awa para sa atin. Tayo lamang, pagminsan, sa pagbubuhos ng Diyos sa kanyang pagmamahal, habag at awa, tayo'y nagiging close. Naging sarado tayo. Ayaw nating tanggapin
Yung pagmamahal ng Diyos. Anong dahilan? Bakit ayaw nating tanggapin ang pagmamahal ng Diyos? Dahil siguro sa ating mga kasalanan, ayaw nating mag-give up sa mga kasalanan natin. Ayaw nating talikuran ang mga kasalanan natin dahil tayo din po ay naging alipin sa kasalanan. Pag tayo naging alipin sa kasalanan, tayo nandyan paragi sa dilim. Siguro, pag sabihin natin kasalanan, siguro yung galit natin sa kapwa natin, nananatili pa dyan, dahil sa galit, siya ang nagiging sarado o ito ay naging sanhi kung bakit naging close ang ating mga isipan, ating mga puso. Dahil close siya, kahit anong pakipagrelasyon natin, hindi makakapasok. Hindi pwede. Dahil yun nga, naging close tayo. Kahit anong pagbubuhos ng Panginoon sa kanyang pagmamahal, hindi makapasok. Baka pati titingnan natin yung isang kwento tungkol doon sa alibughang anak. Napakaganda po ito. Yung anak, nandun sa kanya yung pride, self-centeredness, selfishness, at tiwalang-tiwala siya, believe na believe siya sa kanyang sarili, kaya ko mag-isa. Kaya ko maging successful sa buhay, kahit wala ang aking ama. Kahit malayo ako sa aking ama, kaya ko. At kinuha niya ngayon ang mamamanahin niya sa kanyang ama. At sabi niya, bigay mo sa akin. At umalis siya ngayon, dala-dala niya. Akala niya, yun ang iniisip niya, yung paging bilib niya sa sarili, yun ang mangyayari. Ngunit kaiba pala. Pag wala palang amang gumagabay, wala palang amang magsasabing, mahal na mahal kita anak, ito ang dapat mong gagawin, naging miserable ang kanyang buhay dahil wala yung ama na gumagabay sa kanya. Hindi kaya ganun din po sa atin, ano? Believe tayo sa sarili natin dahil sa pride natin, ayaw nating magpakumbaba. Ngunit pagtingnan natin sa pagkumbaba, kahit ang ating Panginoong Diyos, hari sa mga hari, siya pa yung nagpakumbaba. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa ating lahat. Ngunit sa alibughang anak, saan ang papa? Nandoon sa labas ng bahay. Namimiss niya masyado ang kanyang anak. Araw-gabi, hinihintay niya kung kailan babalik ang kanyang anak. At nung nandoon na ang kanyang anak, bumalik na. Nandoon yung paging miserable ng buhay. Ngunit naalala niya ngayon kung sino at kung anong pagmamahal na mayroon ang ama. Nung bumalik siya, hindi mapipigilan ng ama ang kanyang kasayahan. Hindi malungkot ang ama na bumalik ang kanyang anak. Nakita niya ito, isang matanda na tumatakbo para salubungin ang kanyang anak. Yung nandoon na sa harapan ng kanyang anak, hindi niya pinaparusahan. Tayong tao, madali tayo magpaparusa. Kahit walang kasalanan sa atin, chinichismis natin. Sinisira natin. Kahit wala namang karelasyon natin yung taong iyon, gusto lang natin makisawsaw. Gusto nating magchichismis para tayo ang bida, ginagawa natin yon. Ngunit yung ama, hindi. Binubuhos niya ngayon ang kanyang pagmamahal, habag at awa doon sa kanyang anak. Dahil alam niya na ang kanyang anak, pag mawalay sa kanya, itong klaseng buhay, naging miserable ang buhay. Napakasarap damdamin ang pagmamahal ng ama. Yun nga, hindi tayo natatakot o hindi tayo matatakot pag tayo'y lumalapit sa kanya. Dahil hindi man mapaghusga ang ama. Hindi man nagpaparusa ang ama. Binubuhos niya ang kanyang sarili, ang pagmamahal. At ang tanging makapagbabago sa tao, hindi yung parusa, kundi ang pagmamahal. Na maramdaman ng isang tao na mahal ko siya. Maramdaman ng isang tao sa pagmamahal na yan hanggang handang siyang mag-alay ng kanyang buhay. Hindi kaya ganito din po sa atin, sa mga mahal natin sa buhay, sa mga anak natin, sa mga lulu-lula natin, na mga may matanda na, may sakit na, sa mga pinaglilingkuran natin. Hindi yung pagtalikod, kundi yung masaya tayong tinatanggap sila. Masaya tayong binibigyan natin sila ng oras, panahon. Again, ginagawa natin ito
ginagawa ng Panginoong Diyos ito dahil we are the reason. They are the reason. To show us the reason